In this video, pag-usapan natin ang mga kaganapan sa market. Silipin natin ang price action ni Bitcoin. Si Ethereum nag-rally din. Ano bang mga news ang mga naka-apekto dito like Ethereum Spot ETF and CPI? At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification. Balik tayo sa topic natin. Bitcoin price action analysis muna tayo. Lately, nakakita tayo ng rally sa market at pinangunahan yan ni Ethereum. Pero bago pa mangyari yon, nakakita na tayo ng mga bullish price action kay BTC. So dito sa price action ni Bitcoin, we already anticipated this. Kung napanood nyo yung mga previous video na ginawa ko, pinakita ko na yan sa inyo. At meron nga akong Facebook post about this price action. Nung halos lahat ay bearish pa, I show you the possible scenario at ito nga ang nangyari. Na-anticipate natin yung attack sa liquidity below 60,000, yung recovery na kapag bumagsak si BTC below this area, it could be a fake out. And then, the retest and the rally. At yung sinasabi ko sa inyo before na kailangan basagin ni Bitcoin ang 67,000 price level to gain momentum. Nangyari din yon at hindi niya lang binasag ang 67,000, umabot pa yan sa 71,000 price area. At meron na tayong konting retracement dito which is healthy pagkatapos nga ng rally na ito. So kahit pa bumalik dito yan sa 67,000 area, magsisilbi na yan na support at yan na magbabounce yung price. And then, ano na ang susunod na galaw ni Bitcoin? Is to create a new all-time high. Okay lang na magtagal siya dito and build momentum kasi kapag ganon, mas violent ang price rally upside na magdudulot ng short squeeze sa mga short na nakaposition dyan sa taas. Hindi natin alam kung gaano kataas yung price swing ni BTC. Lahat ay speculation lang because this area is a price discovery. But we can use this previous price action as a guide, and if BTC follow this pattern, then 100,000 is very possible. At kung lagi nga kayo nanonood sa mga price action update natin, you will never be shaken out and panic sell. Kasi ilang beses ko sinabi nung bumagsak ang market na retracement lang yan. Kahit pa mag-negative 30% retracement si Bitcoin, normal lang yon sa bull market and it will recover. Pero yung iba, nag-panic sell na talaga dito kasi akala nila this is the market top. May mga influencer din kasi na nagsabi na this is already the market top. Kaya yung iba umexit na. Well, ganun talaga. They need to learn it the hard way. Kahit naman yung mga ETF new buyers sa crypto, nag-panic sell din. Kasi hindi sila sanay sa ganitong environment, paano pa kaya yung mga bago lang dito sa crypto? Sa mga nagtatanong kung babagsak pa ba sa 50,000 price level, para sa mga nag-aantay, medyo malabo na kasi ito yung invalidation nyo, ang swing high sa 67,000. Kasi in price action, to be bearish, the price needs to create a lower low. There is no lower low here anymore. Nasa range pa din si BTC pero it's gaining momentum kasi meron na siyang higher low. Typically it's an inverse head and shoulder then a higher high kasi binasag niya nga ito. Kung ito lang ang titingnan natin, this is an uptrend momentum inside the range. So overall sentiment is bullish for BTC. Other news naman tayo, nag-pump si Ethereum ng 20% sa loob ng isang araw. Kung matatandaan nyo sa mga previous analysis natin, sinasabi natin na medyo na pag-iiwanan ang performance ni Ethereum. At biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil na rin sa rumor na kumalat na possible daw ma-approve ang spot Ethereum ETF. Sabi kasi ng mga analyst, from 25% chance, naging 75% na yung chance na ma-approve si Ethereum. Sabi yan ni Eric Balchunas. At ang hinala ng mga analyst na ito ay merong political pressure na nagaganap dahilan para i-approve ang Ethereum Spot ETF. Sinabi din ni Balchunas na ang SEC ay nagre-request sa mga exchange like NYSE and Nasdaq na i-update ang kanilang mga filings at nakapag-update na sila. Ang request kasi na yan na nanggaling sa SEC is a potential sign of approval. At kung maa-approve nga ang application ng VanEck, then ganun din ang magiging resulta sa iba pang mga Ethereum ETF application from ARK21 Shares, BlackRock, Fidelity, Hashdex, and Invesco Galaxy. Ang Fidelity nag-update
update na ng application ito has already amended its S1 filing to include that the Ether tied to the investment vehicle will not be staked. Nagsasuggest na kasama ang requirement na ito para sa approval. Ang SEC ay kailangan mag-decide kung i-approve ba nila or i-deny ang application ng VanEck para sa spot Ethereum ETF before May 23. Pero kahit tumaas na yung chance na ma-approve ang Ethereum spot ETF, andyan pa rin yung possibility na ma-deny. Hindi pa din natin pwedeng i-alis yun agad. At kung ma-approve nga daw ang spot Ethereum ETF, malaki ang impact nito kasi it could signal a major shift in US crypto policy. Sa ngayon, as the time of recording, wala pang desisyon ng SEC at kailangan bantayan natin ito kasi kung ano man ang maging desisyon ng SEC sa spot Ethereum ETF, may impact siya sa market. Kapag na-deny siya, pwedeng mag-drop ang price ng crypto, which is ito yung unang expectation ng karamihan, pero nagbago na nga ang ihip ng hangin at kapag na-approve ang Ethereum spot ETF, siguradong magpapump ang crypto market kasama na yung mga altcoin bags nyo. Iba pang balita kung bakit nagrally ang market ay dahil sa CPI report. Ang inflation sa US ay medyo bumababa at dahil dito ang digital asset investment funds ay naka-attract ng $932 million weekly inflow. Ito yung second consecutive week of positive inflow. At kahit maganda yung inflow na nangyari, nanatili pa din daw mababa ang volume na naglalaro lang sa 10 billion kung ikukumpara nung March na nasa 40 billion. Nagkaroon din ng konting inflow sa Grayscale Bitcoin ETF na nagtotal ng $18 million since nung makonvert ito noong January. Simula kasi noon, puro outflow lang ang nangyayari dito sa Grayscale na nagtotal na ng $16.6 billion. Yung ibang ETF naman like sa Hong Kong and Canada ay naka-experience ng outflow of 83 million sa Hong Kong and 17 million sa Canada. Sabi din sa CoinShares, meron ding mga wide range of altcoin funds ang nakaranas ng inflow katulad ni Solana, Link, and Cardano. Pero ang pinakamalaki ngayon ay ang inflow kay Ethereum sa latest narrative nito na Ethereum Spot ETF. At yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.